Agawat sa kaka-cellphone ng inyong mga anak? Titigang maigi ang nangyari sa batang ito na habang abala sa paglalaro ng mobile game sa kanyang cellphone, bigla na lang tumirik ang mga mata. At nanigas ang katawan. Muntik pa nga itong matumba at malaglag sa kanyang upuan. Ilang saglit pa ang bata, tuluyan ng nangisay. Pero pa mang gina nga na yung anak mo, bito itong gikuyawan kong maayo. Nang kuyawan ko ato kay akong anak og naunsa, saya atong hitabua. Ang hinala ng pamilya kung bakit biglang nag-seizure ang bata. Baka sa palagi niya paglalaro ng cellphone. Ano nga bang epekto sa utak ng labis-labis na kaka-cellphone? Ang insidente nangyari kamakailan sa Danao, sa Cebu. Nung mga oras na yon, mahigit 3 oras na raw na walang tigil na naglalaro ng mobile games ang 11 anyos na anak ni Jayloni na si Jeniel. Agmatan ako sa alas 5 sa buntag. Wa na akong cellphone kay gikuha na ni Tamas kay nagduwa na siya sugod diha sa pikas. Gikan mi ana sa simbahan. Pagkaman ako dito ili sa amo, ning ari ko diri sa bahay sa kong anak. Ning kuanan ko na siya nga nag cellphone. Ang lola ng bata na si Rosita, sinaklolohan na ang apo na walang tigil sa pangingisay. Nagsisigawan ang aking ina na nahibunggay kong sikinsang gitabang atong higayuna. Nahibung naman ko nga pagkuan ako sa bata nga bisulira pag may mata. Nilagong kayo ang iyang bilas ng iyang naong. Ang kanang iyang kamot ang gahi ug maayo. Bisag unsaon ako og kuan nga maulian ang iyang kamot, gahi lang gid gihapon kaayo. Ilang saglit pa ang bata, hindi na makontrol ang pagkilos. Pero pa mang gina nga na ingon anak mo bito tong gikuyawan kog maayo. Nang kuyawan ko ato kay akong anak og naunsa, saya atong hitabua. Hindi po namin alam kung anong gagawin. First time lang po kasi yan sa aming pamilya na may ganong pangyayari. Ang natataranta na noong si Rosita, inalog-alog ang ulo ng apo. Ako gani atong nakuyawan. Kasi kung saan ako kuan ang iyang babagahi magid kaayo. Hanggang sa naisipan nilang pisil-pisilin ang katawan ni Jeniel. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa ulirat si Jeniel. Nakuyawan ako atong hitabua, nga di na kamaulian atong higayuna. Pero bakit nga ba parang kinumbulsyon si Jeniel? Ang lola namin, baka sa palagi niya paglalaro ng cellphone. Wa man gina makuan nga ingon ana. Wa man na siya na ingon ana, wa pa siya nagsigig cellphone. Katong adlaw ako klase, kaya pagmata na ko nagduwa na kong cellphone. Ang tudod-to. Katong nagduwa ko, kalatlag kong kalipong, kalatlag kawa akong pananaw. Mong nakuyapan ko ato. Agad siyang ipinakonsulta sa doktor. Wala naman akong nakitang any abnormality sa brain. So, essentially normal siya except for the sinusitis. Aminado si Jayloni na ang anak niyang si Jeniel araw-araw babad sa kaka-cellphone. Kapag walang klase, mula umaga hanggang sa hapon, hinto lang po siya kapag kumakain. Kanang manlaba ko, di siya na kumabantayan nga. Akong cellphone, kuha na niya kay sa isang araw, 6 na oras siyang mag-cellphone. Anang ikaw maniyag duwa, wala din sa ako masakit o akong mata. Pinagsasabihan naman daw ni Jayloni ang anak, pero ako na lang masigpatan nga. Wala na, nakuha na sagsi ka nang nasuko na sa napili na sagsi sa duwa.
Ilang araw matapos ang insidente, Magkakapasok naman siya palagi sa school. Masigla naman. Nakipaglaro na ulit sa kanyang mga kaklase. ngunit nag-aalala pa rin si J. Lonnie. Lalo't dahil sa kakulangan nila ng pera, hindi pa rin daw nila nagagawa ang payo ng doktor na ipa-MRI si Jeniel para malaman kung bakit kinumbulsyon ito. Gusto unta mini Tamas nga ma-MRI lang siya kung sa itong iyong hitabo. Aron mahibawaan na mo iyang sakit. Kaya sinagot na ng aming programa ang pagpapa-MRI kay Jeniel. Hindi lamang dahil sa nagga-gadget, talagang magkaka-seizure ka. Other triggers, syempre, sinasabi ko nga, hindi lahat yan sa utak. Pag hindi siya kumakain, kunwari, nakulang siya sa sugar or nakulang sa sodium, pwede ring mag-seizure yung mga tao. Kulang sa tulog, stress, kulang sa pahinga, or baka mayroong ibang dahilan, kunwari nabagok, may tumor ba, may ibang abnormal na ugat sa utak, pwede rin lahat ito mag-seizure. Paalala naman ng mga eksperto, ang labis-labis na screen time o paggamit ng gadgets gaya ng cellphone, tablet, pati na TV at computer may negatibong epekto sa timbang, motor at cognitive development, pati na sa social at psychological well-being, lalo na ng mga bata. For adults, 2 hours per day is recommended. Pag mas bata ka, dapat shorter ang inyong gadget time. Sa mga batang nagsi-seizure or kahit adults man, huwag lang magpapanik yung mga nakakakita ng seizure. Give them space para yung oxygen, makahinga naman yung bata. Sa mga tao nga nag-ingon diha, wala na ko bantay akong mga anak, ako man sang gibantayan. Mamina to sa itong mga magpapa. Kung padlungon, katong hitabo, ada na kawag cellphone. Laging tandaan, anumang sobra, pwedeng makasama. Saan ito sa Cebu na sa unang tingin para lang bakanting lote? Yun pala, may nagkukubli ritong butas patungo sa isang kuweba ng natatagong yaman. Pagtawid sa Mandaue-Mactan Bridge sa Cebu, pagdating sa isla ng Lapu-Lapu, sa gitna ng mga pabrika at mga bahay sa Barangay Paho, may bakanting lote sa gilid ng tulay na kung titigang maigi, doon lang mapapansin ang butas na ito. At sa loob daw nito, may natatagong kayamanan. Ang bukana nito, nasa 8 metro lang ang lapad. At kapag pinasok, may 2 itong lagusan na parehong may 13 baitang pababa. Pagkalagpas ng makipot na daan, pagdating sa baba, may napakalawak na bulwagan. Dito, may mesang gawa sa bato. Sa sahig naman ng kuweba, may pormang tatsulok. Nasa dulo, may parang bathtub. Habang sa loob naman ng tatsulok, may 2 balon. Ang balong hugis bilog, nasa 4 feet ang lalim. Habang ang balon na hugis parisukat, 1 foot lang ang lalim. Pagtingala, may rock formation na may tumutulong tubig na sinasalo ng mga balon. Ang mag-asawang Renato at Lorna na nakatira 300 metro lang mula sa kuweba, araw-araw bumababa rito para mag-igib. Paghugas, paglabaon, paghido. Hindi man siya madulas at hindi makati. Puting-puti ang labahan. Magtiis na lang kasi walang tubig doon sa tinitirahan namin. Si Jasmine, ang caretaker ng kuweba na siya ring araw-araw na naglilinis sa loob. Kasi yung mga tao, minsan naliligo sila, itinapon nila yung mga sachet ng shampoo. Ako yung naglilinis talaga. May bahay naman daw noon si Jasmine, pero dinimolish ito noong 2021. Dahil wala siyang pang-upa o pang-renta, sa kuweba na muna siya solong sumilong.
Ang sulok na ito parang pinakakwarto ni Jasmine. Maraming lamok, madilim. Mahimbing talaga ang tulog ko dito. Yung ingay sa labas ay hindi ko maririnig. Hindi naman sila nakatira ako dito. Hindi na-notice ng mga barangay officials at yung city government na merong gumagamit doon sa loob. Hindi naman siya pinagbabawalan. Pinabayaan na lang. Wala namang mga destructive in terms of yung sisira yung cave. Pero sino nga ba ang gumawa ng mga istruktura sa loob ng kuweba? Ayon sa local historian na si Michael, ang kuweba sa Barangay Paho, pinaniniwala ang ginamit noon pang panahon ni Datu Lapu-Lapu. According to oral tradition, yung kuweba na ito is connected to Punta Enganyo. Pwedeng dito dumadaan si Lapu-Lapu. So pwede siya ditong nagtatago from mga kalaban niya. May malaking naging papel din daw ito o kontribusyon noong World War II. Sinasabi ng mga ninuno namin, doon sila nag-stay during the World War II. Kasi malawak yung nasa loob ng kuweba. Noong dekada 80 naman, dito raw nag-iensayo ang mga nag-aral ng martial arts. Ginawang karate club. May ilawan pa nga yun sa loob para during nighttime, pwedeng mag-practice yung mga tao na mahilig sa martial arts. Pero natigil daw ang training nung may isang religious group na nagtatag ng simbahan dito. Ang Ginoo manaakan nimo, bulahan ang God's Doctrine Church. o bulahan man usab ang Mula 1985, dito kami ginawa naming simbahan. Pag lumapit ka lang dito, parang yung mga problema mo, mawawala ba? Ang nagtatag daw ng kanilang simbahan, ang tinatawag nilang si Inday Ala. One time daw, pumunta siya dito sa Lapu-Lapu. Nakita niya itong kuweba. Sabi ng boses na, bumaba ka doon, pasukin mo yung kuweba. Inutusan daw ng boses si Inday Ala na maghukay sa kuweba. Meron daw siyang nadiskubre. Nakita nila yung imahe ng Mahal nga Birhen. Kaya tinawag nila ang kuweba na Cueva de Mayala. Kasi yung Miyala sa Birhen Maria yan Ang grupo, ipinarenovate din ang kuweba. Ang mesang ito na gawa sa bato ang nagsilbi nilang altar. Simbolo to ng Trinidad Santissima, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo. Habang ang hinukay nilang balon at pinagawang bathtub sa dulo ng tatsulok, may tubig daw na di umano milagroso. Yan gumagaling. Tapos yung iba naman na alam nila na nakakagaling, di sinubukan nila, tapos gumaling naman sila. May mga studies po na nagsasabing yung carbonate pwedeng makatulong sa ating mga balat. Ngunit kung yung mismong kuweba po na pinanggagalingan ng tubig ay hindi pa natetest, hindi po talaga natin malalaman kung siya ay safe para sa tao. Pero merong ibang haka-haka. There's some speculations that they're doing some treasure hunting. Front lang yung religious group. Kasi yung mga Hapon dati, napunta sila dito, may mga bit-bit sila na warlords. Yung isip ng mga tao, pagpunta nila dito, sa kuweba talaga tinatago. May nahanap na bang kayamanan sa kuweba? Walang na-divulge na information na meron talagang nakuhang mga treasures. Kwento-kwento lang. Wala talagang nakukuhang presyo dito. Pero ang talagang kamangha-mangha raw sa kuweba, meron ritong 3 lagusan na kumukonekta sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang lagusang ito, nasa 11 kilometers ang haba at ang labasan nito, Barangay Punta Enganyo. Kung iisipin natin, pwedeng dito dumadaan si Lapu-Lapu galing Enganyo kasi adjacent lang yung sa Mactan. Ang pinakamahaba naman sa mga ito, aabot daw ng Barangay Guadalupe na nasa kabilang isla na ng Cebu. Hindi siya imposibleng mangyari pero delikado pa ganyan. Yung lagusan na yun, talagang dadaan yun sa tubig. Habang ang pinakamaiksi sa mga lagusan, 1.5 kilometers lang. Ang kabilang dulo matatagpuan sa ilalim ng altar ng simbahan ng Birhen sa Regla. Pinuntahan ng aming team ang simbahan ng Birhen sa Regla at kinumpirma nilang dito nga ang tagos ng isang lagusan. Ito yung pintuan ng kuweba papunta pababa. Noong una, yung lumang simbahan pa, dinadaanan ito ng mga tao pumupunta doon sa baba. Pero noong nirenovate na ang simbahan, ito ay sadyang tinakpan nila, ginawa nilang permanently closed
para na wala na makakapasok at wala na makakalabas. Kasi slim lang yung margin of error. One wrong move, pwede kayong madisgrasya. Kaya ang bukana ng Lagusan, sinimento. To prevent casualties sa mga magtatangkang mag-explore ng cave. Taong 2011 naman, ipinasara ang kuweba matapos mabili ng isang pribadong kumpanya ang lupang sakop nito. Pero patuloy ngayon ang negosasyon ng local government unit ng Lapu-Lapu para formal na itong ibigay sa kanila. If possible, i-donate na lang yung kuweba to preserve the cultural heritage. Kaya kung titignan natin yung actual location ngayon, hindi siya naisama sa fencing. Since the cave is adjacent to the bridge part, it will add attraction to the development of our tourism. Napakarami pa rin talagang pwedeng madiskubre sa ating mga bayan-bayan. Malay nyo, yung inyong mga dinadaan-daanan lang dyan at hindi pinapansin, may malalim din palang kasaysayan. Sino itong dinudumog at hinihiyawan sa tuwing siya'y may concert sa Mindanao? Pero ang kanyang dance moves, kontrobersyal. Sino nga ba si Elias? May bagong sinasayaw ang buong Pilipinas ngayon. Sa unang tingin, mukhang naughty. Kaya ang iba nagtaas agad ng kilay. Parang malaswa yung sayaw. Pero hindi nito napigilan ang pagiging viral ng dance steps na ito. Ito ang signature dance moves ng pinagkakaguluhan ngayon sa mga gigs sa Mindanao. Mag-ingay at say uhahay kay Elias! Si Elias, content creator at band vocalist ng bandang Kalumad. Sa linggong ito, dumayo sila sa Tiboli sa South Cotabato. Ilang oras pa bago ang kanyang set. Ang fans, abangers na! Si Elias! Kasi idol namin siya! Kasi ang galing sumayaw! Elias! Oh, hi! At nung nasilayan na nila sa wakas ang kanilang idolo, ang audience hindi magkamayaw. I love you sa tanan! Isa ka siya dito! Si Elias patikim ng kanyang dance moves. Elias, paano nga ba ang iyong step by step para sumakses? Childhood dream daw talaga ni Elias na mag-perform. Ang kanyang talento nahasa dito sa kanilang bukid sa Magpet, North Cotabato. At ang kanyang naging mentor, ang kanyang tatay Elias Sr. Bonding daw kasi talaga nilang mag-ama ang kumanta habang nagtatapping o nangungulekta ng dagta ng rubber tree. Pag magtatrabaho kami, kumakanta siya palagi. Alisto ka! Magsakay ako ng kalabaw, magpakain ng damo, tapos dinadala ko yung lyrics. Ginapractice ko araw-araw hanggang sa kabisado na, umaga April Boys at saka Aegis kasi mataas pa yung boses ko. Ngayon, hindi na. Masarap na lang. Hey! At sa mga nagsasabing mahalay ang pinauso niyang dance steps, ayon sa kanya, inspired daw ito ng kanilang hanap buhay. Kapag nagkakat ka kasi ng rubber is pag ganon. Ito ang puno, tapos hawakan mo yung puno, tapos kailangan mo ganito ang knife, hanggang ganyan, hanggang ibaba. Kaya ginawa ko, kumbaga ganyan, tapos ay! Ganon.
Siguro nasa kanila na lang kung ano yung iisipin nila. O din niyang punuan sa guma mga dol. Bata pa lang, nagtatapping na raw si Elias. Araw-araw kami masama sa nagkakat ng rubber, 3 a.m. Tapos mag-aral ako, paminsan-minsan nga. Kapag mag-school ako, mabaho pa yung kamay ko sa rubber. Pero kapag naibenta mo na, humot na yung kwarta. Dagta ng rubber tree ang kanilang hanap buhay. Sa pagtatapping, kumikita ang mag-ama ng 7,000 pesos kada ani. Kayo na makatabang sa mo, kuha na mo pamugas, sa gastos na mo sa among panimalay, maura gid among ginasaligan. Grade 2 lang daw si Elias nung ang kanyang nanay Ninita na masukang domestic helper sa Bahrain. Bilang isang ina, sobrang hirap talaga kasi siyempre na malayo ako sa kanila. At hindi maiwasan na iiyak ka na lang na mag-isa kasi hindi ko sila nakikita, hindi ko sila nasusubayan araw-araw kung anong ginagawa nila, pero masaya ako na ganyan na siya ngayon. Namimiss ko siya. Gusto ko palaging makikita siya araw-araw. Kaya hindi ko mapigilan na maging emosyonal kapag magbanggit ako ng pangalan ng nanay ko. Basta pamilya ang pag-usapan, yan ang weakness ko. Dahil nasa abroad ang kanyang ina at madalas naman nasa bukid ang kanyang ama, ang kasakasama raw ni Elias noon, ang kanyang Lola Miriam at Lolo Marciano. Dili man bugoy na butaan man. Sa dagan among ako, hinigugmag yun na mo siya, mo yun ang gimahal na mo. Sa kanila ako natutulog araw-araw. Sila din ang nagbabantay sa akin, sila ang nagbigay ng allowance. Inspirasyon ka! Dahil sa kanilang pagsisikap, nitong 2023 lang, nakapagtapos si Elias ng criminology. Malaking tulong sa akin. Nasasanay na yung katawan ko sa natrabaho na ganon. Nandito na naman ako, namumunat sa kabukiran. Pero sa halip na maging pulis, sinunod daw niya ang sigaw ng kanyang puso, ang mag-perform. Inumpisahan niya sa pagva-vlog. Ipinakita ang kanyang buhay sa bukid. Dili po na mawala tong kagandahan diya. Ay! Hanggang nagpasample ng kanyang boses at dance moves. And the rest is history, ika nga. Si Elias na imbitahan na ngayong magtanghal sa iba't ibang mga probinsya ng Mindanao. Napupuno talaga ang isang area kapag nagigig kami. Nararamdaman ko sa aking sarili is proud na proud, masayang masaya. Maraming fans na rin daw ang nagdi-DM o direct message sa kanya. Sinasabihan nila ako na, pwede ba tayo na lang? Pwede bang magkita tayo? Matawa lang din kasi mabait naman ako na tao at saka masarap din. Sa mga humuhopya o umaasa kay Elias, awat na! Tapos na ang laban. Meron nang nanalo at nagpatibok ng kanyang puso. Si Abigail na aminadong selosa. May fans kasi dati, humalik talaga dito. Kasi very territorial ako eh. Yung akin. Tapos ngayon, na-realize ko na since nag-expand na yung circle niya, yung mga tao na nakakasalamuha niya, kailangan ko talagang mag-adjust. Maliban daw sa charm ni Elias, na-fall din daw si Abigail sa puso nito. Makita mo talaga na maganda yung kanyang heart. At meron na rin pala silang anghel, si Apollo. Si Elias talaga is super hands-on sa aming anak. Paano ngayon? Kasi malayo ka sa kanila. Kung ka siyempre, nasanay ka nga perminti mo sabay. Hangtod niya naabot sa point aing ani, pero okay lang man kay makasabot man po. Hindi biro yung napagdaanan namin. Ngayon, unti-unti na naming naaabot yung mga sinasabi lang namin dati na, hey, Jessica, unta ka nang makatugtog ka sa kanang big stage. Pang, uli na. Mingaw na ako ni mo, Pang. Buntag! Kahapon lang, umuwi si Elias ng Magpet para bisitahin ang kanyang pamilya. Kamusta? Napapiraman ka. Happy mong birthday, oh. Nakipaglaro siya agad sa kanyang mag-ina na miss na niya. Ay, laki mo gusto. Agaray! Sinamahan din niya ang kanyang ama na muling mag-tapping sa bukid.
na sinabayan pa niya ng pagsayaw. Kinagabihan, diretso naman si Elias sa gig nila sa Cali Fest 2025, Kalinan, Davao City. Ang hindi alam ni Elias, may sorpresa mula sa kanyang #1 fan, ang kanyang nanay Ninita, all the way from Bahrain. Stay always humble at laging pasalamat sa Panginoon sa lahat ng na-achieve mo at laging mag-iingat sa bawat event na pupuntahan mo. Tatandaan mo na narito lang kami ng pamilya mo at laging susuporta sa magandang hangarin mo sa buhay. I love you, anak! Sa ngayon, hindi ko pala kino-confirm ang sarili ko na sikat ako. Paminsan-minsan din, kinakausap ko rin ang sarili ko. Sikat na ba talaga ako? Kailangan ko pa siguro magsipag para maabot yung pangarap ko. Gusto ko kasing whole world. Uy! Pangarap ko na maka-show kami sa iba't ibang bansa. Pangarap na lang man din ako, lubos-lubosin ko na lang. Lipad, saan ang gusto mo? Patuloy ka lang sa mga pangarap mo. Tama yan, Elias. Pag nangarap ka, taasan mo na at ipakita sa buong mundo ang talento ng Tubong Mindanao. Aim high and huha high! ₱1.2 billion pesos. Yan ang nagastos para sa bagong-bagong tulay sa probinsya ng Isabela na isang buwan palang binuksan, bumigay agad. Bakit? Sino ang dapat managot? Ang bangungot ng kahit sinong driver na i-record sa videong ito. Habang binabagtas kasi ng kanilang truck ang tulay ng Kabagan at Santa Maria sa Isabela, gabi nitong February 27, ang tulay biglang bumigay. Grabe talaga. Isang dump truck, saka isang kotse po. Maganda lang sa view pero hindi maganda ma'am yung gawa nila. Kitang-kita mo. Kitang-kita ma'am. Kaya ginanong ko na yung kamay ko sa manubela. Yan yung driver yan? Nung bumagsak yung tulay, ano nangyari sa'yo? Nawalan po ako ng mana. Ito po yung kasakalukuyang grabe talaga. Pagtagsa po namin, medyo masakit yung paa ko. Ilang gabi naman hindi ako nakakatulog kasi ang hirap maka-move on. Paano nangyari na ang tulay na pinagkagastusan at ginawa sa loob ng 11 taon, pinabagsak lang ng isang truck? Ang truck hanggang ngayon nakatiwangwang sa nasirang tulay. Nasira rin ang mga nakasabay nitong 2 pang sasakyan, pati na ang isang motor na tumilapon. 990 meters o halos 1 kilometro ang haba ng Kabagan Santa Maria Bridge. Mahigit 1 buwan pa lang mula nung ito'y buksan, ang ginastos umabot ng 1.2 billion pesos. Napakalaking halaga para sa isang infrastruktura na agad-agad nasira. Nito lang Martes, pumunta kami ng Isabela para siyasatin ang nangyari.
Inabutan namin dito, yung mga taga-NBI, nagsasagawa raw ho sila ng ocular inspection. Mukhang pinapaimbestigahan na rin sa kanila itong nangyaring pagbagsak nung bahagi ng tulay. Ang bumigay na bahagi ng tulay, ang ikatlong span o arko mula sa kabagan. Bumagsak daw ho yung pangatlo, so mas tanaw dun sa kabilang bahagi. Lahat ngayon ng mga sasakyan na pabiyahe mula Tuguegarao papuntang Isabela, dito muna sa baba dumadaan. So parang kabubukas pa lang sayang, isang buwan pa lang, sira na. So sayang yung convenience sana na yun yung pangunahin pa namang purpose kung bakit ipinatayo yung tulay na yan. Wala. Back to zero, ika nga. Ay, Diyos ko, ayan na nga. Mahigit isang dekada ang inabot bago natapos ang tulay na ito. 3 presidente ang pinagdaanan nito. Isang buwan lang matapos itong buksan, ito'y bumagsak. 8 tao ang nasugatan sa insidente. Hanggang ngayon hindi pa natatanggal yung mga sasakyan. Andyan pa yung mga bakas na iniwan ng trahedya. Ang sasakyang ito, yupi-yupi, basag ang salamin. Ang driver nitong si Johnny, iika-ika ngayon matapos mabalian ng buto sa paa. Ang kasama niyang si Brian, nagtamo ng sugat at pasa sa ulo. Asan po kayo nung bumagsak yung tulay? Pinabaybay namin yan, ma'am. Banda doon sa lapit sa gitna. Nag-weave ho yun biglang gumanon. Umalon? Umalon, ma'am. Tapos? Yung isang brace na kulay gray niyan. Oo. Ng sasakyan. Gray, oo. Tumapon ako rito, ma'am. Bumundag yung sasakyan na gano'n. Nandun kayo, sa taas? Sa gitna, ma'am. Sa gitna, Diyan sa may putol. So kitang-kita mo? Kitang-kita, ma'am. Kaya ginanong ko na yung kamay ko sa manubela. Nakalabas pa raw sila, kalaunan, mula sa kanilang sasakyan. Kinuha namin yung bata dun sa Innova. Dahil lumabas yung mother. Hindi makahinga yung mother. Pinaupo ko banda doon. Tapos nilabas namin yung bata. Salamat ha, kasi na-aksidente ka. Nang rescue ka pa. Kinapa ko yung sarili ko, okay naman. Yung kasama ko, tinanong ko kung okay siya, sabi ng okay. Kaya tumulong na rin kami, ma'am. Pero habang naghihintay ng rescue, may isa pang motor na tumilapon. Driver daw po na single yon. Tumilapon siya. Ang nagmamaneho ng motor, ang binatang ito. Namaga ang mukha matapos tumama sa semento. Siya ang 15 anyos na si JP, nagpapagaling ngayon sa Cagayan Valley Medical Center. Good morning. Kamustang pakiramdam, JP? Masakit ba lahat? Yes, ma'am. Nung bumagsak yung tulay, anong nangyari sa'yo? Nawalan po ako ng malay. Hindi mo na alam. Nabali raw ang 2 buto sa kanang paa ni JP, kaya kinailangan itong operahan. Mayroon po siyang head injury. Naalog yung utak niya, may kuntong dugo, but according to the doctors, hindi naman siya operahan. Kamusta ang pakiramdam mo matapos kang maoperahan at magamot? Okay po. Umaan ng konti. Ang pinag-aalala ngayon ni Tatay Ferdinand kung paano makakaapekto ang nangyaring aksidente sa pangarap ng kanyang anak na maging pulis. Varsity player din daw ito sa basketball sa kanilang eskwelahan. Baka hindi na pwede mag-crema kasi may tama sa taka. Kaya malungkot ako, ma'am. Naputol nga man pangarap niya. Agpalaing ka balong, Di ba makayam data taubing ka pa Nabit nga agkasya dugtong-dugtong dagi jay tulang mo niya. Kaunay nga agpampanunot agkakanat. Basta panunutom lang dapat lumaingat. Isang dump truck, saka isang kotse po. Ang sakay naman ng puting sasakyang ito, ang pamilya ni Ronel mula sa Santa Maria na napadaan lang daw sa tulay para bumili ng gamot sa Kabagan para sa anak niya na nilalagnat noon. Mabagal yung takbo nila, siyempre mga trucks na sila. May karga na tubo yung iba, saka yung dump truck na nagkarga ng boulders. At nung bigla raw bumigay ang tulay na kanilang binabaybay, na black mind na din ako kasi biglaan yung pangyayari ko. Ito po yung kasalukuyan grabe talaga. Pagbagsak po namin, masakit yung paa ko. Sinisigaw na lang namin is, Lord, ikaw na ang bahala sa amin.
Si Ronel may bali sa katawan, maliban naman sa tinamong compression fracture sa kanyang gulugod. Na trauma rin daw ang misis ni Ronel na si Dinky. Ang hirap. Ilang gabi na ma'am, hindi ako nakakatulog. Kaya humingi na ako ng sleeping pills na kay Doc, ma'am. Feeling ko parang bumabagsak ako. Ang may sakit noong anak nila, cancer survivor pa man din, nagka-fracture o may bali sa paa. Nagpapasalamat po ako dahil buhay pa rin po kami. Buti ma'am, ang matured ma'am yung pag-iisip niya. Kasi nung sinabi ko sa kanya na wala na yung sasakyan namin, wala na kaming magagamit pang pa-check up sa PGH sa kanya. Sabi niya, wag ko daw isipin yun ma'am. Ang isipin ko daw, at least buhay kami ma'am. Yun ang sinabi sa akin ma'am. Balikan natin ang tanong. Bakit bumigay ang tulay? Ang maximum capacity raw nito, ayon sa Department of Public Works and Highways, 44 tons o tonelada. Samantalang ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang isa sa mga sasakyang sumampa sa tulay nung gabing yon, di umano, overloaded. Umabot daw ng mahigit 100 tons ang bigat. There was a convoy of heavily loaded trucks passing by. Tatlo sila. Yung una nakalampas. But then yung sumusunod, yun ang bumagsak. The truck was loaded with boulders. We estimated that the total gross vehicle weight, including the truck and the load, little over 100 tons. No? Ang calculations din na nakita ng mga investigating teams, this structure was overstressed by more than 200%. Okay. They have noted that with the collapse of that structure, nag-snap din yung mga rods. It would have been really overweight. Kinabukasan, matapos ang aksidente, humarap sa mga pulis ang driver at pahinante ng truck. Natuntun namin sila sa Tabuk City sa Kalinga. Ang driver na si Michael at ang pahinante nitong si Leonard, magde-deliver daw sana sila noon ng mga bato sa isang private resort sa Kabagan. Para makatipid ng 1.5 oras sa biyahe, nagdesisyon daw silang dumaan sa tulay. Na-i-record pa nga ito ni Michael. Para na, okay lang. Para isikiw lang. Yung kasama ko, pinauna ko para hindi kami sabay sa tulay. Ayon kay Michael, bago pa sila sumampa sa tulay, meron daw flagman na kumaway sa kanila. Nakita ko yung guard sa Minyas na gumanon siya. Kaya pinapasok kami. Para na, okay lang. Para isikiw lang. Pero habang binabaybay daw nila ang tulay, si Leonard may napansin. Yung pakiramdam parang lumindol. Tumunog dun sa likod, parang naputol na bakal. Matras na po yung dump truck. Niyampas po daw. Kala ko po mamamatay na ako. Pagkabagsak ng truck, lumabas daw agad sina Michael at Leonard at umakyat sa tulay para senyasan ang mga paparating na motorista. Baka naman merong namang motor o tricycle na papasok doon o hindi makikita yung tulay. Matay lahat yung ilaw sa sa bumagsak. Kaya pumunta na kami sa taas. Pero nung nagsidatingan na raw ang mga rescuer, Pagkatrasan mo namin ito ulit utong. Malis na kami. Wala na, hindi namin maintindihan ng mga salita ng tao doon. Sina Michael at Leonard nagtamo ng mga sugat at galos sa mukha. Pero paglilinaw ni Michael, hindi totoong mahigit 100 tonelada ang bigat ng minamaneho nitong truck, pati na ang mga dala-dala nilang cargo. Walang 100 tons yun. Hindi pang mining na truck yun. Sa dinami-dami naming tinadaan ng tulay, wala namang bumigay. Yun lang ang talagang bumigay na tulay. Wala naman po siguro may gusto na maputol na bigla yung tulay kasi di naman namin po inaasahan. Siyempre bago. Alam namin bago matibay. Pati ang forma ng kumpanya na nagmamay-ari ng truck, sinigundahan ang pahayag ng driver. Imposibleng 100 tons ang bigat ng truck, pati na ang mga karga nitong bato. At bilang patunay, tinimbang nila ang anila kaparehong truck na nadisgrasya sa tulay.
ang lumabas na timbang nito. 19 tons lang. At ang karga nitong bato, 41 tons. O suma total, 61 tons. Lagpas sa maximum capacity ng Cabagan Santa Maria Bridge, pero malayo naman sa estimate ng DPWH na 100 tons. Sa tabok yung mga tulay, kahit sabay-sabay yung tatlo na dadaan, okay lang. Taong 2014, sa ilalim pa ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, nung aprubahan ng DPWH ang pagpapagawa ng tulay, ang kontrata noon para sa construction, 412.9 million pesos ginawad sa RD Interior Junior Construction. Taong 2018 naman, sa ilalim na ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng additional expansion nung pinahabaan di umano ng DPWH ang tulay para lumagpas ito sa floodline. Ang dami naman ng crack ng bridge na to, katakot. Taong 2023 naman, sa ilalim na ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi pa nabubuksan ang tulay, sumailalim ito sa tinatawag na retrofitting o pagpapatibay para maiwasan ang pagguho, lalo na kapag may lindol. Pero makalipas ang isang taon, ang gastos nadagdagan ng 115 million pesos. Hanggang nito nga lang February 1, nung sa wakas, binuksan na ito sa publiko. Pero hindi lang sa Isabela may ganitong problema. Sa Iloilo City, kontrobersyal ang Ungka flyover na inaprubahan ng DPWH at ng LGU taong 2019. Sinimula ng construction taong 2020 at ang gastos umabot ng 680 million pesos. Pero ilang linggo lang matapos itong buksan sa publiko, nasira rin agad. Meron pang ang mga bumabagsak na debris. Kaya ang ilang motorista napipilitang maglakad pababa mula rito. Lumubog din daw ang flyover ng 2 talampakan. Dahil ayon sa pag-aaral, malambot ang lupa na kinatatayuan nito o yung tinatawag na liquefaction. Retrofitting interventions na naman ang ginawa doon to stop the settlement. Nagawa naman yon. Sa Mindanao, naroon din ang Pangil Bay Bridge na kumukonekta sa mga lalawigan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. 2 buwan lang mula nung ito'y buksan, September 2024, agad ding nasira ang aspalto, kaya lubak-lubak. Katulad ng tulay sa Isabela, ang Pangil Bay Bridge inaprubahan 2015 sa ilalim din ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Sinimulan taong 2016 sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Binuksan at nasira rin agad 2 taon matapos umupo si Pangulong Marcos. Since it was still under the warranty of the contractor, pinalitan nila ulit asphalt on their own. Ang Bantilan Bridge sa Quezon Province at Batangas, nasira rin ng bagyong Paeng taong 2022. Sa taong ding yon, bumagsak ang Carlos Romulo Bridge sa Bayambang sa Pangasinan dahil din di umano sa overloading ng mga sasakyang nagdadaan. Balikan natin ang tulay sa Isabela. Ikinonsulta namin ito sa isang structural engineer, si Engineer Crescencio Natividad. Yung building na po ito ay na-design siya based dun sa AASHTO, that's our bridge design code. Initially ho, ang sabi nila, 45 tons ang maximum capacity Yes, nitong tulay. Yun daw pong truck, 102 tons. Yes, so, dun pa lang makikita na talaga bang overloaded po yung truck? Yes, ma'am. Though di ko sure dun sa talagang weight ng truck, as per DPWH, 102 nga siya. Itong nakikita nyo po na dami ng mga bato na tumapon. Mukha nga ho bang 100 tons kaya yung mga batong yan? Sabi ko nga, that's the computation of DPWH. Probably may konting exaggeration. Baka that will include din yung mga other load na naiwan. Nandun din kasi yung mga other vehicle. Ang carrying capacity nito, sabi nga namin, is actually about 30 cubic meters eh.
Pag kinompute po into tons, would be... Pagka sinabi mo 1 ton per cubic meter, di 30 tons ka na kaagad. Plus the tail weight of the 15 tons yung truck. Okay. More than ka na. Bato pa yung... Pero that's still way below 100 tons, Secretary. Mabigat yung bato kasi. Kasi ang alam ko pong problema, I was there at the site. And I inquired kung meron hubang, I don't know what you call the weighing facility, but I've seen that in some highways like Kenon, makikita mo kung anong weight nung truck. That area, wala daw pong ganun eh. Wala kami doon because this bridge, by the way, this bridge has not really been accepted by the department yet. So hindi pa, wala pang formal turnover? Wala pang formal turnover. Paano ho kaya yun, Secretary? Your bridges can only carry so much. Pero wala naman pong pangtimbang ng mga cargo truck na dadaan. That's really a big challenge actually, Jessica. I can accept that as a predicament. Because we cannot put all the weighing stations in all places, no? At saka itong tulay kasi na ito is in a secondary road lang. Yung mga nakita mong weighing stations are along the primary roads. Ang principle kasi nito, mahaba yung deck natin. Kung solong-solo niya, hindi niya kakayanin talaga. That's why naglagay tayo ng arc na may mga tension rod to help carry actually ito. So hindi lang pala design yung arko. Hindi siya aesthetic. Meron pa tayong tinatawag na transfer of load. Yung load na binubuhat nung deck slab natin, na transfer siya. Since bumigay na yan, hindi na niya kakayanin yung load nito. Okay. Dapat may other team na magbabantay din. Mag-check dun sa ginawa ng design, mag-check nung ginagawa ng contractor, aside from the DPWH, lalo't mga special project ito. We are actually trying to engage the participation of the Association of Structural Engineers of the Philippines to help us out in the process of determining the structural stability of the bridge now so that we can proceed with the reconstruction of the damaged portion or adjust the structure in itself. Secretary, pardon me for saying this. Itong mga infrastructure na ito na ginastusan po ng bilyon-bilyon, nagiging objects of ridicule ng mga tao. Kasi nakikita ko nila na ang tagal ginawa, na perwisyo sila, tapos yung pala, defective yung pagkakagawa. So hindi nila maiwasan isipin, may corruption dyan. Ano hong reaction nyo pag ganun po ang sinasabi ng mga tao? Well, there's a big perception nga na ganyan, but for structures like this, you cannot really afford to compromise the structure as designed. So if there would be any for corruption, sinasabi, sige, sabihin na natin, it would be very minimal sa tingin ko. Because very specific ang kwan dito sa mga structures na ganito. Very specific ang work items. Para bang yung gagawa ka ng bahay, hindi ka po pwedeng manipis ang yung mga ganon. Proper engineering is very important at the very beginning. You have to be sure that your assumptions are correct and the way you design this is correct. Tinanong ko rin si Secretary Bonoan kung may pananagutan ba ang kumpanyang gumawa ng tulay, ang RD Interior Junior Construction, na ayon kay Secretary Bonoan mismo, matagal na raw contractor ng mga proyekto ng DPWH. So may track record May track record na yan. Okay. And so far naman, this is the only incident that has been dito sa kanyang ginagawa. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kumpanya, pero hindi sila sumagot. Dalawang salita yan, no? Transparency at accountability. Yung konsepto ng nananagot at bukas dapat ang mga dokumento, ang mga aksyon ng gobyerno sa taong bayan para naiintindihan natin. Mahirap habulin ang mananagot kung hindi klaro kung sino ang nagpatupad ng mga programa ng gobyerno. Sayang ang pondo ng gobyerno, sayang ang buwis ng taong bayan, at maaring after a while, permisyo. That means cause of death because of this accident. For residents who are suspecting anomalies, plus your department, I'm sorry to say, has the disadvantage of being perceived for irregularities and anomalies in the past. So all of this, ano hong maisasagot nyo sa kanila? Well, I think the President is very aware of these insinuations. And he has given us full instructions that we have to be very transparent in all the works, in all the infrastructure projects that we are undertaking now. Nitong Huwebes, si Pangulong Marcos mismo nagpunta ng Isabela. Okay naman yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications, mali.
Ayon sa panayam ni Pangulong Marcos sa mga taga-media na naroon, ang may diferensya ang disenyo ng tulay. It is a design flaw. Mali yung design. Ang project cost ito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Kapag ganong kalaking project, merong nagsusupervise na consultant. Dito sa case na to, parang ginawa ng DPWH, sila lang ang nag-supervise. Pag nagde-design kami ng tulay, may sinusundan kaming bridge code. Itong bridge code na to, nakabase sa American Code. Hindi naman lahat ng tulay delikado sa overloading kasi yung karamihan ng tulay na maigsi lang tapos konkreto, mataas yung reserve strength noon ng pagka-design namin. Kaya nakakaya niya yung overloaded. Pero yung mahaba na bakal, kahit na bago, 100 tonner na truck ang dumaan, hindi talaga siya kakayanin. Parang hindi po kayo apektado dun sa mga kontrobersya, mga suspetsa, yung mga binabato sa inyong puna. Clear naman kami. We are following the instructions of the President to be transparent and professional in the work that we are doing. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang dating sekretary ng DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si ngayoy Senador Mark Villar, tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ang Senado, iimbestigahan din daw ang nangyari. Ginawa ba ito ng maayos? O may tongpats? O meron bang katiwalian? Sino ang dapat managot? We will try also to see what is the liability of the truck driver or the truck owners. Kasi pumasok sila doon, only light vehicles were allowed na paskil. May announcement po ba? May nakapaskil, nakapaskil on both ends of the bridge that only light vehicles are allowed and heavy vehicles are not allowed. Wala kaming nakita talaga. Walang kulong na nangyari kasi during that time, hindi pa natin ma-ascertain kung yung criminal liability ng bawat isa. Binibase pa muna yung investigation natin dun sa mga insidente na mga nangyari. Pwede siyang mag-file ng criminal case, cyber libel kung ginawa online, or oral defamation. There are a number of Supreme Court decisions na ginagawang liable si DPWH because of their gross negligence. Baka may gusto pa ho kayong sabihin to address all of these issues. We have a motto here, build better more. In the next few years, we will see that there will be many major projects that will be underway. And the infrastructure landscape of the Philippines will be better na makita natin under this administration. Huwag naman po nilang tipirin sa pondo yung ginagawa nila. Kaligtasan naman tao yung kapakanan nila, di ba? Hindi naman kaligtasan yung kanilang bulsa. Napakarami pa ring mga lugar sa ating bayan na hindi naaabot ng mga serbisyo at infrastruktura ng gobyerno. Mga batang kinakailangang tumulay sa lubid ng kamatayan para lang makapasok ng eskwela. Mga magsasakang hirap na paabutin ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Mga may sakit na kinakailangang pang daanin sa bayanihan para maibaba sa mga bundok at makarating sa ospital. Tapos may ganito pang nangyari. Mga tulay at kalsada na pinondohan ng bilyon-bilyong piso na sa isang iglap bibigay. Maging mapangmatsyag po tayo at maging tulay para masigurong nagaling sa mga ibinabayad nating buwis, hindi masasayang. Hindi magkamayaw ang mag-asawa sa video nung nadiskubre nila na ang mga binti ng 3 taong gulang nilang anak halos mangitim na. At ang lolo ng bata nakita raw ang may gawa nito sa kanyang apo. Ito ba matama na kukunaan ko sa mga mo ba na? Hindi raw tao, hindi rin hayop, kundi aswang na kung tawagin sa kanilang lugar,
Maning. Ang pamilya nakatira sa isang liblib na sityo sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte sa Mindanao. Para lang marating ito, kinakailangan pang sumakay ng bangka sa loob ng halos 1 oras. Balot ng takot ngayon ang lugar sa balitang maning o aswang daw na pumatay sa bata. Naniniwala po kami dito kaya natatakot yung mga tao. Totoo yung sinasabi namin. Sa bahay na ito sa Sitio Kalilangan nakatira sina Sandy at Norhaina. Nagising daw sila sa iyak ng kanilang anak na si Nas. Ano bang nangyari? Sabi niya sa akin, mag-iyak ko. Tapos pinaihi ko siya. Hating gabi nitong February 27, si Norhaina sinubukang bumalik sa kanyang pagtulog. Pero Nay, sakit ng binti ko. Nagaiyak din siya. Sabi niya, ang sakit ng kanyang binti. dahil madilim sapagkat wala raw silang kuryente, humingi na ng tulong si Norhaina sa kanyang hipag. Ang sabi ko, pagkikuha daw yung light kay tingnan yun yung nangyari sa anak ko. At nung inilawan daw nila si Nas, nagulat sila sa nakita. Namaga yung binti niya. Ang mga binti at hita kasi ng paslit, halos mangitim na sa pasa. Jodomba na mga ganda. Nabagulyang buniwatan. Nabali, gusto pujisima-sima ko. Nasa buin to yung kargamin. So gasakawan ako, natiguro ka nung igati ko sa bayka namin. Nanlaki nga raw ang mga mata ni Jerry sa kanyang nakita. Ako nila mga bagalong-galong ganito. 3 anino raw ang nakita ni Jerry na umaali-aligid sa kanyang apo. Ang isa nakatayo sa ulunan nito habang ang 2 pang anino nakatayo malapit sa pinto. Ito ba matama na kukunaan ko sa mangita mo ba? Sinundan daw ito ni Jerry pero lumusot daw ang mga ito sa pader. Nababa na mayabong bet pinto na dako kay. Daan yung mukha mo sa pinto, kana sa akin, minuka ko pa sa pinto may. Sigurado raw si Jerry na ito ang kinatatakutan sa kanilang lugar. Mga nilalang na kung tawagin, maning, na hindi katulad ng di umano ibang mga aswang na lumilipad, ang mga maning sa lupa lang daw nagpapakita at umaatake. At lumalabas lang daw ang mga ito tuwing umiinit na ang panahon. Daan tapang ka, umingka laki na arang kapaliti ako na kayo na umanan niya ko na manang begang ko. Umantim po na pangilat pananang. Kutob niya, kaya raw nangitim ang mga binti ng kanyang apo dahil kinagat ito ng maning. Kita daw sa kanya, meron daw nagkagat dito. Medyo maliliit. Gusto namin dalhin sa doktor. Na pinakapitan na pansara. Tupang kinita amin. At sa albularyo nila dinala ang bata. Umba ko may libur. Umba ko sa balana na kuha na bagumba na nipe kapanikanaan sa pagkasa. Pero ang pamilya hindi kumbinsido sa sinabi ng albularyo. Ano ba ang sinabi ng manggagamot? Ngunit dahil hindi pa raw humuhupa ang pangingitim ng binti ng bata. Gusto namin dalhin sa doktor. Pero bago pa man daw sila makaalis, agad na siya namatay, hindi na siya nakaabot. Masakit din sa amin na pagkawala ng anak namin. Tuwing naaalala namin, para kami hindi pa nagka-recover na maalaala pa, lalo pa nang marinig ko yung pangalan niya. Pero may ilan, duda na maning ang may gawa nito sa bata. Sa akin, sara, dama panood kami ito kay ina sa akin. Tumik kwinta na, manggulya sa kanya na baduga ko. Alinsunod sa kanilang relihiyong Islam, si Nas inilibing agad. Pero habang inihahanda raw ang mga labi nito, Kita daw sa kanya, meron daw nagkagat dito. May nagkagat din daw sa kanya. Hindi na namin
masyadong makita, hindi namin kayang tignan yung bata. Pero kagat nga ba ito ng maning? Takot na takot pa rin ang pamilya ng bata. Nung nangyari, dito kami natutulog, naglipat kami. Samantala, sa pahintulot ng pamilya, ikinonsulta ng aming team sa isang doktor ang sinapit ni Nas. At ayon dito, posible raw na kaya namaga ang mga binti ng bata ay dahil kinagat ito hindi ng maning, kundi ng makamandag na ahas. Na siya rin palang kutob ng albularyo na nauna nang tumingin sa bata. Bagay na posible raw dahil masukal ang kanilang lugar. Wala bang nakakakit dito na ahas or ibang hayop? Wala po. Wala mo. So, imposible na ganun yung nangyari? Oo. Lalagnat siya, pero yung tinignan namin yung binti niya, hindi pa yung pero yung bata may sakit na. So kung makikita ko lang po ang isang bata may lagnat, hirap huminga at may pasa-pasa, marami pong possible causes. Pwede pong nagkaroon ng infection yung bata, nagkaroon ng sepsis. Pwede din po yung tinatawag na allergy natin or anaphylactic shock. Nagka-allergy siya sa isang bagay, nahirapang huminga. Sometimes yung mga allergy na mamaga, pwede rin nagkakaroon ng fever. Yung isa pa po is yung trauma na nag-cause ng pasa-pasa po sa bata. Parang binugbog po. Dapat imbestigahan ng mga kaanak niyan. Ipa-autopsy sana para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Tata, upama ka pinamatay, na nalusod ang sityo namin, na itsa ni tawanan nito. Nanggaba kami nung kinabutay sa wat. Nanabay amarin sara, nyarin itsa na. Nagalit din kami kay parang sinisisi kami na pinapalo namin yung anak namin. Kundi ko yung magagawa sa anak ko. Wala namang daw po foul play na nangyari doon sa pagkamatay ng bata. Ang pamilya naninindigan na maning o aswang pa rin ang pumatay sa kanilang anak. Kaya yung tatay ko, hindi man yung magsinungaling sa nakita niya. Lalo na kung apo pa niya namatayan. Ngunit ang higit na nakakatakot kung paanong sa ganitong mga paniniwala, nalilihis ang mas importanteng issue na kung kagat o kamandag ng ahas nga ang may gawa ng mga pasang ito, paano sila makakaligtas kung nasa liblib silang puok kung saan oras ang kalaban at hindi aswang para mabuhay? Payag ka bang ipaska ng iyong mata kapalit ng pera? Yan ang pinilahan kamakailan ng mga tiga-Bulacan. Pero may iba, kunu-question kung hindi ba yan paglabag sa privacy ng mga tao. Para saan ba talaga ito? Sitwasyon po ngayon dito sa Plaridel. Halos hindi na matanaw ang dulo ng pila sa dami ng dumagsa kamakailan sa gym na ito sa Plaridel, Bulacan. Yan po, ang loob po. And pipila po sa loob, ayun. Meron daw kasi ritong namimigay ng pera. 1,000. Siyempre, binili ng pagkain. Pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya, magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata. Sa isang kisap mata, instant pera. Kulang 2-3. Manganganak din yung asawa ko. Konting ipon din. Doon pa lang tayo, nag-cut-off na. Pero may ilang nababahala. Ba't mamimigay sila ng pera nang walang dahilan? May kumalat na rin po kasing mga balibalita na ibebenta po yung information. Nitong January 14, ang grupo nag-schedule ng iris scanning sa evacuation center na ito sa Bulacan, Bulacan. Kabilang sa mga pumila ang magkapatid na Elenita at Evangeline at ang 5 pa nilang mga kamag-anak. Easy money nga po talaga, sa hirap po ng buhay. Sino po ba magbibigay ng ganong halaga? Pero para makasiguradong hindi sila maluloko, tanong-tanong muna kami. Nung sinabi na okay naman daw, magpa-register. Bago pumila, in-install na nila ang app sa kanilang mga cellphone. Ito po yung apps. Ang kailangan lang naman po is yung username, currency, tapos phone number, active email po. Wala po siyang mga personal address, wala po siyang kinuwang ID. Ang ilan sa mga nagbakasakali, 3 oras na raw na nasa linya. Dahil tao dito nun, yung pila nila, lumampas pa doon. Finish po talaga namin dahil sayang po talaga. Nung nakapasok, sumalang muna sila sa orientation. Nakapag-download na po ba yung mga nasa taas? Yes. Ipinaliwanag sa kanila ang last step bago makuha ang kanilang pabuya. Kailangan muna nilang magpa-iris scan sa kung tawagin ay orb
Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers per each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Nung nasa loob po ako, nagdalawang isip ako, naku, tutuloy ko ba ito? Na syempre, nagtaka din po kami na kailangan palang i-scan yung mata. Pwede pa kaming umalis or mag-back out pa. Ngunit dahil sa ipinangakong pera, kapalit lang daw ng pag-scan ng mata. Sayang din po talaga yung cash po na reward na makukuha po. Itinuloy na nila ito ng pikit mata. Nainganyo rin po ako magpa-verify. Pandagdag din sa gasto sa pamilya namin. Isa-isa na silang sumalang sa orb. High-tech po talaga siya. Ang naramdaman ko na baka din po lumabo yung mata o magkaroon ng irritation. Pero hindi raw nila agad natanggap ang ipinangakong pera. 24 hours po siya bago makuha yung pera. Ang kanila pala kasing reward, cryptocurrency o digital currency. Bawat token may katumbas na halaga na kailangan muna nilang i-convert bago maging cash. Ang mag-anak, pinag-install daw ulit ng app para magawa ito. Bali, dito po siya napupunta yung token po. Isisend ko lang po siya doon sa trading apps na ginagamit ko po. So, withdrawing ko po, i-convert ko po siya as USDT or parang dollar. Magsisend sa amin sa bangko. At nung i-convert daw nila ang natanggap na token sa kanilang app, nakita na po namin yung pera namin sa cellphone namin. Eto na peso na po Kada isa sa kanila nakatanggap ng mula 2,100 hanggang 2,500 pesos. Legit na legit po, 100% po. Na may makukuha po talaga kayong cash dito. At meron pa raw silang dagdag na reward na makukuha kada buwan sa loob ng isang taon. Si Je nakatanggap ng additional na 48.50 tokens. Ang worth pa po niya is 3,460. Hahatiin pa po siya buwan-buwan hanggang maubos po itong 48.50. Napakalaking bagay na po yung makatanggap ng ganong halaga po. Kasi po may laman po akong anak. Ginamit namin dalawa sa puhunan na pinangtinda namin. Nag-alinlangan man kami, pero may pinuntahan naman yung pera. Yung siguro kung wala din yun, mangungutang siguro kami ng pampuhunan. Pero ang tricycle driver na si Henry, matapos sumailalim sa lahat ng requirements, ang natanggap daw niyang dagdag na 48.50 tokens na naglalaro ng mahigit 3,000 pesos. Hindi naman po na-withdraw. Baka yung account mo, mabuksan nila, di ba? Makuha yung laman ng pera mo. Baka daw gamitin sa mga modus. Kaya ang balak ngayon ni Henry, i-delete ang in-install niyang app. Hindi na po ako aasa na may monthly ako na makukuha. Ayun po siguro yung scam para sa akin. Pinaasa lang yung tao. Ayon sa aming pagsasaliksik, ang nasa likod ng proyektong ito, ang World na inilunsad July 2023. Ang isa sa mga nagtatag nito, ang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanyang OpenAI na si Sam Altman. I hope that a protocol like World will be an interesting way that people can transact with each other with AI systems. Mula nung inilaunch ang World, milyon-milyon na raw ang nag-sign up para ipascan ang kanilang mga iris, kapalit ng isang digital ID at libreng cryptocurrency o yung token na pwedeng ang papalitan at gawing pera. Pero March 2024, binan ng gobyerno ng Spain at ng Portugal ang World at ipinatigil ang pagkolekta nila ng personal data mula sa mga residente. Habang sinuspindi rin ang operasyon ng World sa Kenya, sa Africa, nung nakaraang Agosto. Ano ba talaga itong iris scan na ito na may kapalit na pera? May dapat nga bang ikapangamba ang mga nagpascan ng kanilang mga mata? Bibenta po yung information. Ang kinatawa ng kumpanya, magsasalita na. Anong nanakawin sa iyong impormasyon? Ikaw, magpapascan ka ba ng iyong mata kapalit ng pera? Walang kukurap! Susunod na! Magpapascan ka lang ng iyong iris. May kapalit na raw mahigit 2,000 piso. Ito raw ang kondisyon, kaya ang mga taga-Bulacan pumila at kinagat ito. Finish po talaga namin dahil sayang po talaga. May kumalat na rin po kasing mga balibalita na ibebenta po yung information. Para
mabigyang linaw ang mga haka-haka, nakipag-ugnayan ng aming team sa mga nangangasiwa ng proyekto dito sa Pilipinas, ang World. Ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Enrique de la Cruz Jr., nagsagawa sila ng iris scan para mapatunayan na ang nagparehistrong user, mga totoong tao at hindi artificial intelligence o AI. Mas accurate siya kaysa sa facial recognition, kaysa sa fingerprint. Yung scan mo ay kino-convert nila into an alphanumeric code. Walang hihinging impormasyon sa'yo ha. Tatanungin lang kung ano birthday mo para malaman kung ikaw ay above 18. So hindi ini-store ang picture ng iris. Layon daw ng World na maglunsad ng isang digital identity system. Ang sino mang magsa-sign up o lalahok sa World makatatanggap ng tinatawag nilang World Coin Token, isang uri ng cryptocurrency. Pero bakit naman kaya sila namimigay ng pera kapalit ng pag-iris scan? A marketing tool. Pag na-verify ka, pwedeng magkaroon ka ng access dun sa produkto ng World, which is the World Coin. Para sa mga hindi pamilyar, ang cryptocurrency ay digital na pera. Gaya ng tradisyonal na pera, pwede itong gamiting pambili o pang-invest. Yung value niya nag-iiba because may exchange rate. In other countries, accepted na kasi yung cryptocurrencies. Dito sa Pilipinas, parang medyo mas unknown pa eh. But we're getting there. Hindi siya scam. Makabago at hindi pamilyar, tama. Ibebenta kasi yung details nyo sa black market, kaya mas malaki kikitain nila. Safe ba yan? Yung iris scan, hindi nakalagay kung sino ka, walang pangalan, walang address. So, anong nanakawin sa iyong impormasyon? Sa ibang bansa daw is binaban. Hindi siya paglabag sa data privacy right. Voluntary ang pagbibigay at walang personal information na hinihingi. At dumaan ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Samantala, ang NPC o ang National Privacy Commission naglabas ng pahayag na mag-ingat sa isinasagawang iris scan sa Bulacan. At kahit nag-issue raw sila ng Certificates of Registration sa naturang grupo, hindi raw nangangahulugan na pinahihintulutan o aprobado nila ang paraan ng data collection. Ayon pa sa NPC, ang biometric data gaya ng iris scan ay sensitibong personal information o data. Kapag ito kasi ay nanakaw, maaaring magdulot daw ito ng privacy at security risk para sa isang tao. Batay po sa datos ng SEC, ang World po ay hindi rehistrado sa Pilipinas. Parati pong pinapaalala ng SEC na lagi lang makipag-transact sa mga rehistradong korporasyon, maging mapanuri. There's no need to register the company in the SEC since it is a technology provider with no business operations in the Philippines. Hindi ko siya masasabing 100% secure. Ang problema kasi dito is kung paano nila sinesecured sa database yung mga information. So kahit kasi dinelete mo siya, hindi naman siya totally deleted agad. Kasi meron tayong tinatawag na backup. So may possibility na ma-hack din siya. Wala namang problema kung ipoprovide mo yung mga personal information mo or yung iris. Ang mahalaga lang is dapat kung safe ba talaga. There was never a recorded incident na merong danger na nangyari when someone was using an iris scan. Hindi natin siya basta-bastang pinamimigay na information because it's very unique for every individual nga. So pwedeng magamit siya sa mali pagka napunta siya sa mga maling tao. Meron po kaming ginagawang online investigation and cyber patrolling na rin since may nakita po kaming mga news and posts regarding that matter. As of the moment, sir, wala po pong data or na-record na incident ang PNP Anti-Cybercrime Group na ginagamit po yung iris scanner. If ever naman po, kung meron mabibiktima, then they can go here sa PNP Anti-Cybercrime Group office para po mag-report. Lahat ng bagong teknolohiya nakakatakot. Sa huli, ang paraan para maproteksyonan ang ating sarili ay aralin natin bago natin gamitin. Bago kami pumasok sa ganyan, suriin mo na lang mabuti para walang sisihan. Huwag tayong maghahaman dun sa konting isinusuhol sa atin. Kung ano man yung intensyon nila, sana naman po yung maganda. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.